araw na iyon dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, "Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin." Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ay tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang pag-ibig ng kaaway may kapal at ay naghasik tunay ng na walang masasamang damo sa hanggan. triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ang manghahasik ay may magandang hangarin at plano. Nais niyang gawing mabunga ang kanyang bukid. Kaya naman nagkasik siya ng mabuting binhi. Mabuti ang binhi, mabuti ang bukid, mabuti ang plano. Kaya naman umaasa ang manghahasik na magiging mabunga at maayos ang lahat. Yun lang nga, may nanira ng lahat. Bigla na lang nagpakita ang masasamang damo nung tumubo na ang trigo. At malinaw na hindi ito gawa ng manghahasik, kundi ng kaaway na naghahangad sirain, guluhin at pigilan ang sinimulang mabuti. At mga minamahal na kapatid, ganun din ang nangyayari sa atin. Kapag meron tayong mabuting hangarin, mabuting plano, mabuting pangarap, napakaganda ng simula. Excited tayo at napakaganda ng hinaharap.
ang mabubuting hangarin na yan ay galing sa Diyos. Pero somewhere along the way, nagsisimula ng magpakita ang mga di kanais-nais na bagay. Maraming balakid, maraming paghihirap, biglang may pumipigil, tumututol, naninira. At kapag ito ang nangyayari, hindi yan galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway, na hindi pumapayag magkaroon ng mabuting bunga ang buhay natin. Anong punto para sa atin ngayon? Sinisikap ng demonyo sirain ang magandang sinimulan ng Diyos. Kapag yan ang nangyayari, may tendency tayo na mag-give up na lang. Sumusuko tayo. Pati yung mga mabuting nasimulan natin, mga mabuting gawain, ay nadadamay dahil gusto natin bunutin ang lahat. Gusto natin tapusin ang lahat kaagad. Nagdidesisyon tayo na, halimbawa, ititigil natin yung bisyo. Pero naatukso lang tayo ng isang beses, gusto na natin kalimutan ang pagsisikap natin magbago. Nagsimula tayong mag-serve sa parokya, no? Nag-commit tayo, pero may nang away lang sa atin ng kapwa volunteer, ay ayaw na natin mag-serve. May sinimulan tayo na mabuting project, no? Ganda-ganda ng project, pero may nag-criticize lang, may pumuna lang sa atin, ayaw na nating ituloy. Mga minamahal na kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos, ipatuloy lang natin ang mabuting nasimplan. Huwag natin sayangin ang lahat. Sabi nga ni Jesus, huwag mong bunutin. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Persevere at isang araw mag-aani rin tayo ng bunga ng lahat ng ating pagod at magagandang nasimulan sa tulong ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili. Paano ko sisiguraduhin hindi ako titigil sa mabuting nasimulan kahit may mga balakid at pumipigil sa akin?